In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. ARK Invest nangangamba sa posibleng recession pero may nakikitang silver lining. US stablecoin bill pwedeng maaprubahan sa susunod na mga buwan at mga crypto companies nag-apply ng bank charter under Trump administration. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Unahin natin si Cathie Wood at ang ARK Invest. Marami ang nagtitiwala kay Cathie Wood pagdating sa futuristic at innovation-driven investing, lalo na sa tech at crypto. Ilang taon na rin silang sumusuporta sa cryptocurrencies at matagal nang hawak ng ARK ang mga position kay Bitcoin, Ethereum at pati na rin kay Solana. Ayon kay Wood, kahit may recent volatility at market correction, naniniwala pa rin siya na long-term innovation wins. In other words, hindi raw niya ikinababahala ang mga short-term price action. Ang mas mahalaga raw ay ang pangmatagalan ng crypto at disruptive tech. Kung titingnan nga natin, merong spot Bitcoin ETF ang ARK at 21 shares na na-approve noong January 2024. May net assets na halos $3.9 billion. On top of that, may mga crypto portfolio solutions sila para sa mga wealth managers via Eaglebrook Advisors. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang ang pakikipag-collaborate ni Wood at ng ARK Invest para mapalaganap ang crypto adoption kahit pa may nagsasabing bearish sa macro environment. Ngayon, bakit nabanggit ni Wood na ina-underestimate daw ng White House ang recession risk? Well, mukhang maraming analyst ang nag-aalala na sobrang dami ng tariff threats ni President Donald Trump at baka humina ang economic growth. Nagsalita pa si US Treasury Secretary Scott Bessent na hindi raw siya nababahala sa recession. Pero sabi ni Wood, "We are worried about a recession." At binigyang diin pa niya, "We think the velocity of money is slowing down dramatically." Para sa mga hindi pamilyar, ang velocity of money ay isang sukatan kung gaano kadalas umiikot ang pera at kapag bumagal ito, karaniwan ay sign na bumababa ang spending, humihina ang businesses at ang ekonomiya ay nasa panganib na mapunta nga sa recession. So kung bumagal ang capital at konting-konti lang ang nagpapalitan ng pera, hindi ito magandang senyales para sa paglago. Pero ito ang interesting twist. Sabi ni Cathie Wood, kung sakaling magka-recession talaga, paradoxically, posibleng bigyan ito ng much more degree of freedom si President Trump at ang Federal Reserve para ipatupad ulit ang pro-growth policies. Patulad nito, magpo-pullback siguro sila sa quantitative tightening, baka huminto pa ng tuluyan. May nagsasabi nga na sa fully market bettors give 100% chance na matatapos na ang QT bago pa dumating ang May. Bukod pa dyan, ayon sa CME Group's Fed Fund Futures, lumalaki ang inaasahang multiple rate cuts in the second half of the year. It means kung madetect nga natin ang recession, baka maging bullish scenario ito eventually kasi magre-react ang government at Fed, mag-i-ease up, so palalakasin muli ang market environment. Kaya't kahit parang humihina ang ekonomiya at maraming macro uncertainties, positibo pa rin si Wood. Naniniwala siyang mananalo pa rin ng long-term innovation. Sa Digital Asset Summit, tinanong siya kung remain investable ARK pa rin ba ang crypto assets over the long term. Ang sagot niya, ito raw mismo ang core strategy ng ARK. Hindi lang raw si BTC at Ethereum ang hawak nila, kundi pati na si Solana at iba pa. Mas napapadali ang investment environment dahil mas pro-crypto na rin ang patakaran. Sabi pa niya, noong 2016 pa lang, nagsulat na sila ng Bitcoin ringing the bell for a new asset class. Pero dinedma lang ng institution, ngayon baliktad na. Nagsasabi na raw ang mga institutions na hey, we have a fiduciary responsibility na i-expose ang clients namin sa asset class na to. So malaki ang pagbabago. Samantala, may isa pang mainit na usapin. Maraming crypto at fintech companies ang gustong mag-apply ng bank charters sa ilalim ng Trump administration. Sabi ng Reuters, simula noong 2008 bumagsak ang bilang ng bank charter approvals, dati 144 per year. Mula 2000 to 2007, naging 5 na lang per year mula 2010 to 2023 dahil sa mas mahigpit na scrutiny post-financial crisis. Pero ngayon daw medyo welcoming na ang administrasyon ni Trump sa finance innovation, lalo na sa crypto. Tandaan, simula nung maupo si Trump, nag-create siya ng Crypto Working Group, naglabas ng executive order para sa National Strategic BTC Reserve at nag-host pa ng kauna-unahang White House Crypto Summit. So parang mas open, mas malaki ang chance makakuha ng charter. Bagamat mahalang magtayo ng bank, malaking benepisyo nito ang ability to accept deposits. Ibig sabihin, mas mababa ang cost of capital, mas tataas ang credibility.
Syempre, may compliance challenges pa rin tulad ng AML at Bank Secrecy Act at baka hindi masyadong aligned sa decentralized spirit ng crypto. Pero kung gusto mong maging big time player, baka sulit ang effort. Hindi naman ito unprecedented. Kraken sa Wyoming, Anchorage Digital Bank noong January 2021 at Nexo bumili ng stake sa Federal Bank holder ay ilang mga halimbawa. Pangatlo, ang stablecoin bill na Genius Act. Sabi ni Bo Hines, Executive Director ng President's Council of Advisors on Digital Assets, posibleng mapirmahan na ni Trump ang comprehensive stablecoin legislation sa susunod na 2 buwan. Dumaan na raw ito sa Senate Banking Committee at pumasa ng bipartisan. Tinawag niya itong fantastic to see. Ang Genius Act ay magtatakda ng guidelines sa collateralization ng stablecoin, full AML compliance at mga safety measures para hindi maapektuhan ng financial stability. Sabi nga ni Hines, inaasahan nilang makakalusot ito ng mabilis dahil nakikita ng magkabilang partido kung gaano kahalaga para sa US na mapanatili ang dollar dominance sa on-chain activity. Baka hindi lang napapansin ng market kung gaano kalaki ang epekto nito sa US economy, mas malakas na payment rails, mas matibay na global financial leadership at iba pa. Tandaan natin karamihan ng $230 billion stablecoin in circulation ay USD based. Kaya kung magiging formal na batas pa to, mas lalo pang masesemento ang US dollar bilang go-to currency sa crypto. Sinabi pa ni Treasury Secretary Scott Bessent na gusto ni Trump na gamitin ang stablecoin para mapanatili ang dollar bilang global reserve currency. Price action update naman tayo, walang masyadong galaw sa price ni Bitcoin. Short-term bearish pa din to. Wala tayong nakikitang push sa mga bulls para itulak ito pa itaas. At ang nakikita natin ay weakness. Ang baba ng volume, so yung likelihood na bumagsak pa ay mas lalong tumataas sa area ng 73,000 or 70,000. Ang mga area na yan, posibleng magkaroon ng mas maraming buyer at magsilbing support. Kasi as of now, based on this current price action, kung walang enough buyer dito para i-push yung price, then maghahanap yan sa ibaba. Wala pa tayong nakikitang formation ng higher low dito para mag-expect ng immediate bounce. Ang malinaw lang sa ngayon ay this is a lower low, a slight bounce. Kung hindi siya makakaangat pa dyan, pwedeng dito pa lang ma-reject na siya. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.